Hi Victoria, tara solo date muna tayo. Naghahanap ba kayo ng nail salon? Nalaman ko lang to sa ka-workmate ko. Bago ka nga pala magpunta dito, kailangan may appointment ka muna. Located nga pala to sa 644 A8 Street, Victoria, BC. Dahil nga by appointment lang sila dito, kaya ako lang yung solo customer nila. Yung pedicure nila dito may kasama ng foot spa. So binabad nga pala muna yung paa ko. So after ilang minuto, nilinis na ni Ate Gemma yung kuko ko. Dito kasi tinatanong niya kung gusto mong patanggal yung ingrown mo. Dito kasi sa Canada, yung mga salon hindi nagtatanggal ng ingrown. Habang nagpapa-pedicure ako, yung inuupuan ko pala ay pwedeng magpamassage. Kaya tinuro sa akin ni Ate Gemma kung paano gamitin. Halagang $31 lang yung binayad ko dito. Sa halagang $31, may puts pa ka na, may massage ka pa. So, saan ka pa? Dito ka na kay Ate Gemma magpagawa ng paa mo. So, meron din silang nail extension dito. Meron din sila ditong nail eyelashes. So, malinis na nga pala yung paa ko. Ako lang kasi naglilinis niyan kaso hindi ako marunong magtanggal ng ingrown. After nga palang linisan ni Ate Gemma yung kuko ko, sinimulan niya na yung puts pa. Sobrang gaan lang ng kamay ni Ate Gemma. Kaya kung gusto nyo magpa-manicure o pedicure, mag-book na kayo ng appointment kay Ate Gemma. After nga pala nating magpa-pedicure, pupunta naman tayo sa Mayfair dahil may kailangan akong bilhin sa H-Mart. So, nandito na nga pala tayo sa Mayfair. Lalakad muna tayo ng konti para makapunta sa H-Mart. Finally, nandito na tayo sa H-Mart. May kailangan kasi akong bilhin ng mga serum para sa mukha ko. Tara G, samahan niyo ako para malaman nyo kung ano yung mga kaartehan na nilalagay ko sa mukha. So, ito nga, bumili ako na itong 147 dahil nga sobrang dry ng skin ko dito sa Canada. So, $33 ang isa niyan. So, bibili rin tayo nitong Equal Berry. Yung niacinamide yung binibili ko dito. $37 yung isa niyan. Kailangan ko kasi makontrol yung mga pores ko. So, ito naman papatry ko sa boyfriend ko kung effective sa kanya. Pampalit din to ng pores. Naka-sale yung hair mask nila dito, $13. Kapag ito ginagamit ko, sobrang lambot ng buhok ko. Kaya itry nyo na rin. So magbabayad na nga pala tayo. Magkaiba yung bayaran ng cosmetic nila tsaka sa grocery. After nga pala nating mag-shopping sa H-Mart, dito ka pumunta sa food court. Dahil 3 PM na hindi pa ako nakakapag-lunch. Dito nga pala sa food court, meron silang affordable ramen. Sa halagang $13 may ramen ka na. Pagka-order mo nga doon sa POS nila, makikita mo kagad na ginagawa agad yung order mo. Dahil hindi naman busy nung pumunta ako, kaya mabilis lang magagawa yung order mo. Wala pang 5 minutes na gawa na kagad yung order mo. So tara, hahanap tayo ng pwesto dito sa food court. Buti na lang may malapit na bakante. So dito na lang tayo uupo. Pagkabigay nga sa akin ng order ko, parang nag-iba yung texture ng soup nila. Madalas din kasi ako kumakain dito. Kapag nag-order kasi ako, white yung soup nila. Pero ngayon, clear yung soup. Kaya sabi ko parang nag-iba. Nung natikman ko, nag-iba nga yung lasa ng ramen nila. Para kang kumain ng Lakme beef noodles. More than a month na rin kasi ako hindi kumakain dito. Baka iniba nila yung recipe kasi nga $13. Yung regular ramen kasi nila nasa halagang $18. Hindi ko nga siya naubos kasi hindi ko type yung lasa niya. Dahil nga walang Tim Hortons sa Mayfair, lumabas ako ng mall. Siguro naglakad lang ako ng mga 5 minutes. Magkakape at magde-dessert muna tayo dito bago tayo umuwi. Hiring nga pala dito sa Tim Horton. Baka gusto nyo mag-apply. Para nga lang pala yan sa mga permanent resident, saka sa mga open work permit. So nakahanap na agad tayo ng pwesto dito. Buti na lang walang masyadong tao. Kasi nga maulan sa labas. Dito sa Canada, hindi uso ang tong. Papel lang yung ginagamit nila sa pagkuha ng mga donut. Sana nagugas si Kuya ng kamay. Pana pa man din si Kuya. Simula kasi na nagbawas ng Lamia dito sa team, almost lahat ng Pilipina at Pilipino wala na. So kukunin na natin yung in-order nating team beats. Nag-order lang ako ng 10 pieces. Nag-order nga rin pala ako ng ice cup. Kahit umuulan sa labas at sobrang lamig, parang mas bet ko mag-ice cup kaysa uminom ng mainit na coffee. So tikman na uli natin. Wow, first time yun te. Ano ba, pang 100 ice cup ko na ata to. Charing. Chocolate nga lang yung in-order ko, wala na kasi yung blueberry cheesecake nilang flavor. Na-phase out na yata. Ako lang ba naka-appreciate ng blueberry cheesecake na flavor nila dito? Bakit kaya nila pinace out yun? So yun lang, bye! See you on my next vlog.